Ano po ang ibig sabihin ng support system? In Acts chapter 4, mga kapatid, sabi po ng pag-aaral, in Acts chapter 2, chapter 44, chapter 2, verses 44 to 47, sabi po, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all people, and the Lord added to their number daily to those who were being saved. Ito po yung kwento ng early Christian church. Nung ang mga mananampalataya sa ating Panginoon Hesus ay nagkakaisa. Marami po sa kanila may mga pangangailangan. Marami sa kanilang may kakayanan. No? Kaya sila po ay nag-support sa mga pangangailangan ng isa't isa. Marami nga po sa kanilang mayayaman na ipinagbili ang kanilang mga ari-arian just to support the need of their church members, mga kapatid. And they fellowship one another. Sabi nga po dito ay sila nagpupuri sa Panginoon, masayang masaya, no? At sabihin nga po natin ay anuman ang kanilang mga pangangailangan, mga kapatid, ay sila ay nagtutulungan. Kung babalikan natin ang kwentong ito, mga kapatid, the very first community of believers gathered together on a regular basis for worship, prayer, study, fellowship. Ang lahat ng mga mananampalataya ay naroon. Sila'y masayang-masaya, mga kapatid. But knowing the fact that they were persecuted. Tingnan mo yan. No, during this time, sila po ay pinipersecute, mga kapatid. Marami na po sa kanilang ginuli. Marami na po ang mga pinapatay. But sila'y nagpatuloy, sila'y masaya, dahilan po sa kanilang strong support system. Nagsama-sama sila, mga kapatid. These early believers bound together through fellowship, mga kapatid. Kaya sabi nila, they needed each other, mga kapatid. You need the church. Yun sa atin na gusto laging analog, gusto laging virtual ang worship, no. Hindi ka lalago dyan. You have to come to church, to fellowship with fellow believers, mga kapatid.